Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, plunder case laban kay VP Sara posibleng ihain ng Kamara. 3 bus nagsalpukan sa EDSA busway sa Pasay, 14 na pasahero sugatan. Pinsalang iniwan ng Bagyong Christine sa Bicol Region, umabot na sa 3 bilyong piso. 12.75 billion pesos na proyekto para sa rehabilitasyon ng Lagindingan Airport nilagdaan ngayong araw. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Posibleng maghain ng Kamara ng plunder case laban kay Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential funds encashment nito sa panunungkulan niya bilang Secretary ng Department of Education o DepEd. Ayon sa House Committee on Good Government and Public Accountability, hindi pa rin sinasagot ni VP Sara kung saan napunta ang 112.5 million pesos na cash advance sa kanyang aide na si DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Ang nasabing pondo ay winidraw sa pamamagitan umano ng 3 tseke na nagkakahalaga ng 37.5 million bawat isa na naka-issue kay Fajarda. Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., nararapat lang na matiyak kung ginamit ng tama ang pondo ng taong bayan at gagawin nila ang mga legal na hakbang upang maprotektahan ang interes ng publiko. Nasa 14 ang sugatan matapos magsalpukan ng 3 bus sa EDSA busway sa bahagi ng Taft Avenue sa Pasay ngayong araw. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation, 7 ang sugatang pasahero sa unang bus habang 5 naman sa ikalawang bus. Wala namang naitalang sugatan sa ikatlong bus. Ayon sa driver ng unang bus, bigla na lang umano siyang nawalan ng preno nang makarinig ito ng isang malakas na singaw sa sasakyan, dahilan upang sumalpok ito sa unahang bus na bumangga rin sa isa pang bus. Agad namang idinala sa ospital ang mga sugatang pasahero na nagtamo ng galos sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Tinatayang umabot na sa 3 bilyong piso ang pinsalang iniwan ng Severe Tropical Storm Christine sa infrastruktura at agrikultura sa Bicol Region. Sa report ng Department of Agriculture o DA5, nasa 2.1 billion pesos ang initial damage sa agricultural sector. Nakasaad sa progress report na iprinesenta ni DA5 spokesperson Lovella Guarin na nasa 34,000 hectares ng bukirin ang nasira dahil kay Christine. Tinatayang nasa 38,000 naman ang bilang ng mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng naturang bagyo. Samantala, inuulat ng Office of Civil Defense o OCD5 na nasa 855 million pesos ang pinsala sa infrastruktura. Ito'y base sa kanilang nakolektang datos mula sa 6 na Provincial Disaster Risk Reduction Management Offices at Department of Public Works and Highways. Ayon din sa OCD, nasa 24,522 na kabahayan ang napinsala ni Christine kung saan 2,053 ang classified na totally damaged at 22,469 ang partially damaged. Nilagdaan ngayong araw ng Department of Transportation o DOTR at Aboitiz Infra Capital ang Lagindingan International Airport Public-Private Partnership o PPP Project Concession Agreement sa Malacanang Palace. Mismong nasaksihan at pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang seremonya ng 12.75 billion pesos na proyekto na makakatulong sa rehabilitasyon ng Lagindingan Airport sa Misamis Oriental. Sa ilalim ng kasunduan, layon nitong gawing moderno at globally competitive ang nasabing paliparan na magpapataas sa kapasidad nito mula 1.6 milyong pasahero kada taon at maging pangalawang pinakamalaking airport sa Mindanao. Ayon pa kay PBBM, inaasahang makakatulong ang proyekto sa pagpapayabong ng turismo at ekonomiya ng bansa na magbibigay din ng trabaho at bagong oportunidad sa mga Pilipino. Samantala, pinag-aaralan na rin ngayon ng DOTR ang proposal ng PPP agreements para sa Bohol Panglao International Airport, privatization ng Iloilo Airport, Davao International Airport at Kalibo International Airport. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.